Ay na magandang araw po sa atin lahat. Isang mapagpalang araw po. Eto po, nako po. Wala talagang kawala. Kahit saan may Marcoleta. Sakit sa ulo ng Marcoleta, no? No? Galit na galit sila. Oh, ganyan talaga. Maraming nagagalit. Kapag ang isang tao nagsasabi ng katotohanan, hindi dahil sa pagtatanggol niya ang isang tao, no? Binabato talaga. Ganyan din ginawa kay Kristo. Nagsabi niyang katotohanan, binabato. Sa mundong ito, kapag marami kang kasinungalingan, marami kang kalokohang ginagawa, ha, pagtatakpan ka ng napakarami. O hindi si Saldi ko baka isipin si Saldi ko yan hindi no? Ganyan talaga ang politika sa Pilipinas. Kailangan medyo masama ka. Kailangan medyo no. Pero pag tapat ka sa bayan mo, pagkakamalang ka ng napakaraming tao na ikaw ay KJ ka, may pitatakpan tatay mo, si Marcoleta, no? Ganyan sila. Wala silang maibato kay Marcoleta. Parang kay Kiko Barsaga. Wala silang mabato kay Kiko Barsaga. Ang binisilip nila yung mga Facebook page ni Kiko Barsaga na parang unethical daw. Pero sa korupsyon, wala silang masisi. Eto, kala Marcoleta, wala silang masisi. Kesyo mga dinuguan daw, wag kakain dinuguan, ganyan-ganyan. Wala eh. Zero sila eh. Sila, pag sinilip mo, doon pa lang eh. Sal-en pa lang, silipin mo na sila eh. Ang yayaman eh. Hindi naman lahat di ba? Kung talagang makatotohanan kayo, may budget deliberation pa. Ito po, mainit po kasi ang naging talakayan dito sa budget deliberation. Alam naman ng pati ng budget deliberation. Ito yung pag-aalokasyon ng mga pondo. No, pag-uusapan na, no? Sabihin, andito si VP Sara, no? Ngayon, mainit ang tanong ni Antonio Tino na inalungkat niya yung pag-travel ni Sara sa iba't ibang bansa. 'Di ba? Kailan 'di ba sunod nasa Cambodia, nasa Singapore, nasa etc. bansa sa Japan. Hinalungkat niya 'yon. Etong si Henry Marcoleta siguro nakalata na binabanatan si Sara kasi ang budget deliberation na to mga kaibigan. Papaunawa ko sa inyo, ang budget deliberation ay isang proseso ng pagtalakay ng pagpapasya sa mga alokasyon ng pondo sa isang bansa. Yan na nga, yung national. Ito ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng paggawa ng budget. Tama? Kung saan ang mga opisyal ng gobyerno at ang mga miyembro ng lehislatura ay nagtitipon tulad ng ginagawa nila. No? Ay tatalakayin at pagtitibayin ang mga alokasyon ng pondo. No? Walang insertion. Tawagin nyo kasi yung nag-insertion. 'Di ba? Hindi yung pag-iinitan si Sara. Hindi naman natin sinabi pinag-iinitan si Sara dito, no? Kasi yung pagtatanong nyo, para may halong pagbanat eh. Kaya napiko si Henry Marcoleta sa inyo eh. 'Di ba? Ito, pagtibayin ng mga alokasyon ng pondo para sa iba't ibang programa at proyekto. Andyan yung budget deliberation tawag dyan. Sa budget deliberation, ang mga kalahok ay nagtatalakay sa mga sumusunod. Mga prioridad ng gobyerno, mga alokasyon ng pondo para sa iba't ibang programa at proyekto. No? Mga paggastos ng gobyerno, mga mga mapagkukunan ng pondo. Diba? Yung gagamitin mo for 2026. Yan. Ang budget deliberation ay isang mahalagang proseso. Napakahalaga nito. No, dahil dito ang nagbibigay daan sa pagkakaroon ng isang epektibo at responsable na paggastos ng pondo ng gobyerno. Dapat yung gobyerno nasusuri para sa to, sa kapupunta. Bakit mo nalagyan ito? Ganyan. Hindi para magbatikos, hindi para bakit ka umalis yan to, kaninong pera yung ginawa mo. Bakit? Pag sinabi ba ni Sara, pera ng gobyerno, hindi mo siya bibigyan ng budget? Paano pala kung yung alis ni Sara papuntang ibang bansa, humingi ng travel authority, official pala. Kailangan bilang isang VP ng presidente ng Pilipinas. Ang tawag doon, relation. Yung relation natin sa ibang bansa, hindi naman presidente na kipagrelasyon Pati ang alam ko, kung di ko pagkakamali pati ang VP. Bakit para dito sa tanong ito? Kasi ramdam dito sa budget deliberation, ako po natin gumagawa ko ng budget. Matagal po gumagawa ng budget. Uma-attend po ako sa budget deliberation. Doon sa budget deliberation, hindi ako nakakatikim doon ng masasakit na salita o yung pagbabatikos bakit ka bumiyahe ng ganito? Asan ka galing ng ganito? Hindi budget deliberation yon. Panguusig yun. Sa akin yun Doon sa budget deliberation, ang pinag-uusapan doon, sa ano mo, dito sa travel mo, ilan ba to? Okay. So, lalagyan to. Ganun, professional.
O ito, tatanggalin na namin to ha. Parang gano'n eh. Alam mo, pag-alokasyon ng pondo. Yun ang akin na pagkakaalam ko ha. Ewan ko sa inyo ha. Diyan sa national. Kasi sa akin local eh. Di ba? O ngayon, dito nga, sa pagkakatong ito, napikon si Henry Marcoleta sa kanila. O pinagagawa. Para kasi binabanata na si Sara. Hindi na siya budget deliberation. Na? Si Sara na parang binabanatan sa pamamagitan ng tanong. Di ba? Hindi daw binabanatan. Siyempre, meron ba naman aamin? Kayo naman, no? Ito, tignan po natin to, panoorin po natin to, ha? 5 minutes each. Wala pong binabanatan It dito. does not Take preclude exception. the other members Sandali from lang, making a Congressman manifestation. Tenyo, Sandali. Take exception to the use of the term binabanatan. Nagtatanong lang po tayo rito at ihiti mo naman po ang mga tanong. Thank you, Madam Chair. My next question. Congressman Tenyo, last question. Si Antonio Tino. Please wind up. Opo. So, napabalita po, no, na mula July of last year hanggang sa kasalukuyan ay meron pong 13 trips ang Vice President overseas, no? So, mula po sa Germany, Japan, Hong Kong, Netherlands, Kuala Lumpur, Malaysia, Australia, South Korea, Kuwait, Paris, at several po sa Netherlands. Umaabot po sa at least 60 days po na on leave ang presidente at marami po pero hindi lahat ay sinasabing personal leave. O, tama. Dito kasi, parang sinisilip na eh. Sa akin lang, ang dating sa akin hindi budget deliberation eh. Ang budget deliberation po, search nyo, ang pinag-uusapan dyan tungkol sa budget. Na? Parang dito kasi, nagtatanong na, parang ginigisa na, binabanata na si Sara. Ha? Buti na lang may Henry Marcoleta. Nasanay kasi kayo, kati mga mga bumoto sa mga to, nasanay kasi kayo, taon-taon na lang, mula 1980s, 70s, para ulit-ulit na nangyayari sa Pilipinas, na puro seryoso, edukado kuno, ako'y nakabarong, ayos tayo, ganyan tayo, wala nangyayari. Ang korupsyon lagana pa rin. Pero yung dumating ang mga Marcoleta, binabanatan sila isa-isa. Bakit? Hindi, yung kasi sila Marcoleta galit sa katiwalian. Yung mga bugok dyan na nagsasabi, ang mga Marcoleta binabayaran, nagkakamali kayo. Kasi yung relihiyon na pinagsanayan nyo, nakasanayan nyo, relihiyong pagano yun. Hindi ko sabi kung sinong relihiyon yun, malamang pagano. Bakit? Kasi pag sinabi ng relihiyon, huwag kayo magnakaw, nagnanakaw pa rin kayo, pati yung mga binoto nyo. Tama, mali. Samantalang ito sila Marcoleta, yung practice ng relihiyon nila, pag sinabi mo mag-corrupt, hindi talaga magkukurap. Kaya kahit pagbintangan yung kurakot sila, walang, pag sinabi kurakot yan eh, pag sinabi na relihiyon nila, tsak na tsak, hindi kurakot. Diba? Kaya wag nyo itulad to sa mga iniisip nyo. Guni-guni nyo lang lahat yan. Diba? O eto, para kasi dating dito, hindi na budget deliberation. Sa akin lang opinion ko to ano ko to, pakiramdam ko lang to Anong nangyayari? Parang banat na batikos. Bakit ka umalis? Ilan ang alis mo? Kailan ka umalis? Dito, sabi dito, 60 na 60 na leave ka. Nag-leave ka ng 60. Bakit gan? Alam mo. Okay, pahinga natin. No? So, sa mga trips po na ito, ilan po ang naging personal leave at ilan ang on-official duty at magkano po ang total na budget na ginastos ng Office of the Vice President para sa mga official leave at personal leave na nangyari. So, Madam the Chair, yes. last question, Madam. Yes. Madam Chair, hanggang, may I ask what date do you want me to start with destinations? July 2024. Pizza daw yun. Mr. Chair, from Tamo, relax si Sara. Blooming eh. Stress na habang lahat sila, stress eh. Di ba? Hindi naman sila lahat dyan Yung ibang nagbabati ko sa Sara, stress na stress yung mukha eh. Di ba? Ito si Sara relax lang eh. Kasi alam niya sa sarili niya, wala siyang ginagawa na pag-iinitan lang. Di ba? Lalabasin ng katotohanan, hintayin nyo. Kaso ayaw nilang palabasin ng katotohanan eh. Sinabak kagad si Marcoleta, imbis na yung flood control, tapos matuklasan na,
agad nila itong pinupuntirya mga Duterte ulit. From July 2024, a personal trip to Germany. Okay. Then January 2025, July 24, we'll personal trip to Japan, and so on. Yes. We'll start with July 2024. Mhm. So, number one, under the Civil Service Commission rules, there is no allotted leave for the President and Vice President. Tama yun, nasa batas yun. We cannot both file a leave. So, the only thing that I need when I travel overseas is a travel authority from the office of the President. Pag nagtatravel kasi ang opisyal, lalo senador, lahat, pag mayor, hihingi sa kay Remulla, si John Vic, DILG yata, pipirma ng travel authority. Ito naman, vice president, sa presidente yata tumingi. Kaya yung pagkalabas niya, alam yon. All my travels were issued travel authority, May travel Ay. authority. the office of the Vice President. Pag ikaw opisyal kasi ng gobyerno, mga kababayan, hindi ka pwedeng pag gusto mo bukas lalabas ka ng bansa, hindi. Magpapaalam ka po kasi opisyal ka ng gobyerno. Pag sa City Hall ka na trabaho, papaalam ka dun sa mayors. Pipirmahan nyo, sa HR pupunta ka. Ito, lalabas ka ng bansa, ilang araw ka, ganito. Travel authority yon. Ito rin sa kanila meron, lalo opisyal ka na mataas sa Pilipinas. Ganun yon. And this implies that all these trips were approved by the Oh. office of the Vice President. In-approve naman. So, from July 2024, I went to Germany. Mhm. In December 2024, I went to Denmark. In January 2025, I went to Japan. Nilista niya talaga. In the third and fourth week of January, I went back to Japan. In February of third week and last week of February, I went back to Japan. On March, I went to Hong Kong. On March, I went to the Netherlands. On May, I went to Qatar and the Netherlands. On June, I went to Vietnam, Cambodia, and Malaysia. On June, I went to Australia. On July, I went to the Netherlands and the Republic of Korea. And very recently, from August to September, I went to Kuwait, the Netherlands, France, and Belgium. And number three, no public funds were used for all my travels. I did not charge representation. I did not charge tickets. I did not charge per dime for all my travels in the office of the Vice President. So if you can Sa pag ginagawa kasi ang budget deliberation, dun sa budget na gagawin, may tatawag na representation. Dun mo kukunin yung mga pangkain mo, pang-travel mo, pang-gastos mo, hindi niya dun kinuha. Di ba? Yun ang kagandahan dyan. see in the Alam naman nila yun na hindi dun kinuha ni Sara Pero ba't itatanong dyan? O so binabanatan? Sa akin lang yun in the breakdown of the budget of travel for Office of the Vice President, you can see that there was a zero amount for the Vice President. Thank you, ma'am. Madam Chair, Parliamentary inquiry. Next Chair, one. just to follow up on the question. So, una po, salamat po sa Vice I'm President sorry, for Congressman Tenyo, detailing. that was your last question. I'm sorry. Follow up na lang po yung I'm sorry. personal po ba I'm ang lahat sorry. In the at interest of time, we have to proceed. magkano po ang ginastos ng opisina at staff? Kasi totoo po, wala daw I'm ginastos sorry. ang O, tamo, tiyatanong na. Nalaman na muna nga na walang gastos yung sariling gastos lang ata ni Sara yun Magtatanong na naman siya. O, tima. I'm sorry. Parliamentary inquiry. Pinigilan ni Henry Marcoleta kasi yung pagka-budget deliberation, hindi tugma doon sa tanong. Parang banat na talaga. Kayo umusga. Parang ganito Sa simbahan, anong ginagawa? Nagdadasal, di ba, tahimik? Doon ba sa simbahan, gagawin mo yung bagay na hindi pang simbahan? Halimbawa, sa simbahan ka,
gagawin mo, hihilata ka doon. O ano ka, wala ka sa bahay. Sabi niya, wala ka sa bahay, nandito ka sa simbahan. Diba? Ang sagwa, diba? Pag nandun ka sa ospital, ang gagawin mo doon, syempre, nakaupo ka, maghihintay ka, papacheck up ka. Hindi ka pwede doon mag-jumping rope, mag-exercise doon. Hindi naman playground yun, hindi naman bahay yun. Diba? Ganon din sa budget deliberation. Ang pinag-uusapan dito, par budget. Hindi para usigi ng isang tao, o bakit ganyan, may pondo ka, bakit ganito, ganon. Pwede mo sabihin na, itong pondo na to, babawasan namin. Alam mo yun, budget deliberation niya eh. Dito sa tingin ko, haka ko lang to lahat, napansin ni Henry Marcoleta yung ganung bagay. Kaya eto, tamo nagkainitan sila. I'm sorry. Thank you, Madam Chair. Parliamentary inquiry. Madam Chair, I thought we're going to accord institutional courtesy to the office of the Vice President. Bakit po natin binabanatan? Bakit natin tatanungin? It's already settled that we're just giving Mr. two Chair, questions from the minority. Okay? Mr. Chair, hindi po, 5 minutes each. wala pong binabanatan dito. Does not Take include exception. the other members Sandali lang from na, making a Congressman manifestation. Tenyo, sandali I lang. take exception to the use of the term binabanatan. Nagtatanong lang po tayo rito at lihitimo naman po ang mga tanong. Aamin ba naman? Yung mga diskaya nga, pati Henry, sila Bryce hindi umamin eh. Po, Pilipinas. Di ba, mga kababayan? Hindi po binabanatan. Napansin na nga ni Henry Marcoleta eh. Yan ang pinagkaiba na may Marcoleta kahit saan. Kung ako, payagan ng tumakbo akong politiko, hindi ako Marcoleta. Pero masahol pa ako sa Marcoleta. Magsasalita ako dyan, puro rhymes. Hindi nyo maintindihan sa sobrang lalim. Di ba? Kasi ngayon lang sila nakakita sa tagal ng panahon na umiiral tong mga politiko na to, ngayon lang sila nakakita na mapagpuna. Kaya si Senator Marcoleta, marami nakakaaway eh. Bakit? Pinupunan niya yung mga maling natutunan, mga nakagawian ng mga politiko, mga ginagawa pa rin hanggang ngayon, yun ang pinupunan ni Marcoleta, kaya lagi siya nakakaaway, kahit sino. Nasa Congress siya, dami nakakaaway. Dito sa Senador, sinasabi ni yung matandang gurang ng kapatid ng dalawang senador. Inaaway siya sa Facebook. Na kesyo daw dami nakakaaway nito, binabakbakan ng mga basher, dahil mo nakakaaway, ganun. Kasi nga, nasanay kasi kayo dun sa natural lang. Uupo dyan, magbabarong, mananalok, magbabudget deliberation, bubuo ng budget, bubuo. Pagka gano'n, kukurakutin lang kung saan, sa flood control, sa health, sa lahat kung saan ahensya ng gobyerno, pinapayagan natin mawala yung budget. O, sasabihin ng iba, wala namang kurakot eh. Kung walang kurakot, ba't mahirap ang Pilipinas? Kung walang kurakot, bakit pangalawa tayo o pang-una yata sa pinaka-kurakot na bansa? Di ba? Hoy, gising mga kababayan. Gising na ang mga taong bayan. Ang hindi nagigising, yung mga politiko. Hindi lahat Yung mga politikong alam nila ang katotohanan, pero hindi sinasabi sa taong bayan, patuloy silang nangungurakot. Hindi lahat Maraming matino. Kaya ito, away gulo-gulo. May Marcoleta kasi na nakaupo. Bakit? Sasawayin kayo. Walang sawa. Hindi matakot sa inyo to. So, Buti nga si Senator Marcoleta, nagpapakababa pa sa senador eh. Kung ako, edad ko, 50 halimbawa, 50 ayos na ako, rare ako. Di ba? Mabubullshit kayo sa akin para ako ng leon sa kagubatan. Ako lang ang maghahari. Hindi maghahari-harian. Iba ang naghahari-harian sa naghahari. Tandaan niyo yan. Magkaiba yun. Maghahari ako sa katotohanan. Yung dati yung ginagawa, 70s, 80s, 90s, ang Pilipinas, mahirap pa rin. Sabi niya ni sino bang kasabihan yon? Ang ginawa mo kagahapon at gagawin mo pa rin ngayon, huwag kang umasa sa mga susunod na panahon, may pagbabago ka. Dapat yung gagawin mo ngayon, hindi mo na ginawa, yung ginawa dati, hindi mo na gagawin ngayon. Magbabago ka na ng sitwasyon, pati pag-uugali. Yan ang mga Senador Marcoleta at Congressman Henry Marcoleta. I asked the Congressman. Mr. Chair, may we to request withdraw for a the comment. suspension of the Session suspended. Maraming salamat po sa inyo. Ganito lang po, mag-ingat lagi kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat.